Good evening. Welcome to our program here on Inside Bicol. Tonight, our topic, I'm sure, is very much interesting to all of you there. We'll be talking about the Naga Airport. Alam ko na marami sa inyo dyan have one way or another passed by Naga Airport. And I'm sure that you would like to know what are the developments there, ano bang magandang gawin dyan, so that our stay here in Bicol will be a pleasant one. That's why we're very lucky tonight that we have visitors here. The manager of the Naga Airport, si Monico Bazalote, and also Dante Gonzalez, the one in charge of the air navigation system facility. So both of them have been assigned there, kaya familiar sila on what is needed to be done and what is the present situation. So, welcome both of you digdi sa among programang Inside Bicol. And I'm sure that the people watching us, nanunood dyan sa Sky Cable, Cazares, Free to Air, and even overseas, mga Bicolanos, they would like to know what is the present status of the Naga Airport. So, siguro umpisanta na. Si Monico. Monico has been the airport manager for almost 4 years na. Although you've been 14 years na sa ATO. Sa ATO. Sige, Monico. Tell us ngayon, ano ba ang actually role mo dyan sa airport manager? As airport manager, my primary functions is to the supervision and management aspect of the airport. Okay. So, nung na-assign ka, anong mga, let's say, na-introduce mo dyan to make the airport, para mas maganda? Sa 4 na taon ko digdi sa Naga Airport, saro sa mga nagibo ko siguro, saro sa mga achievements kung nahiling kong napakagayon, itong paglaog kang mga concessionaires. Nagdakol ang satuyang concessionaires mo, ining mga taxi operators na ikagday sa legal na operations po nila. Tapos itong ma-implement ito talagang policy regulations kang kaap sa kuya itong na-implement. Okay. Now, I noticed na even yung mga dyan, may orderly na ang mga pagpapark dyan. What about sa number of yung frequency of arrivals or departure? As of now, ilan ba ang dumarating dyan ng mga sabi natin yung regular flights and then mga anong airlines to? Presently, meron tayong yung Cebu Pacific Airlines, tapos Philippine, yung PAL. At ang frequency nila sa ngayon, meron tayong 4 to 5 flights a day. Itong dalawang ito. Okay. What about sa mga, sabi natin, private planes? Private planes, marami rin na lumalapag. Marami. Okay. So, siguro we'll also ask, we also have here si Dante Gonzalez. You know, Dante has been with the CAA for almost 39 years, no? He comes from Binson and has been assigned to the Naga Airport for almost 30 years. So, mukhang alam niya ang sitwasyon dyan sa airport, no, when it comes to the technical facilities. So siguro maapot taman. Dante, tell us muna about yourself. Saan ka na unang na-assign, and are you sa Bicolano, Dante? Taga Bico ka man? Bicolano po ako, taga Binsons, Camarines Norte ako. Tapos napunta po ako, nag-aral ako sa Manila. Pumasok ako ng CAAP ng Ato din. Noon, Ato and Transportation Office. Na-assign ako una sa Manila Radar for 3 years and then later assigned at Bicol, Naga Airport for 33 years. At halos lahat ng development project ay ako nag-submit at nag-propose sa mga taong alam kong makakatulong sa amin. Okay. Let's talk muna about your experience as doon sa Manila Radar. Ano bang aktong ginagawa dyan? Kami po namamahala ng maintenance and operation ng Manila Radar. Bali, pag nasisira ito o nagireklamo ang mga
air traffic controller, we see to it na 24/7 to available. So, we conduct preventive maintenance, corrective maintenance if necessary. So, lahat po kami, bago kami na-assign doon, nag-undergo kami ng training. Specialization training sa radar, and then at the same time, nagte-training pa din habang nasa Manila radar kami. Okay. Yun yung, kumisa, ang pakaintindi ko dyan is that, di ba, may mga incoming airplane, there's a point in time na lumalabas na sa radar, nakikita niya, nalalaman niyo ang aeroplano, ano? Ganun ba yun? Ang lahat po ng eroplano, kapag naka Manila radar na, dalawa po ang meron kaming radar. Isang secondary radar, saka merong primary. Yung isa nakikita yung location, yung isa naman nakikita yung flight number, tapos yung altitude niya. So na-identify siyang mabuti. Alam kung anong airline yung nakikita, tapos alam kung nasaan siya. Okay. And normally, di ba, when they fly in, they have what's called a flight plan. So more or less, alam nyo yung incoming, ano? May idea kayo niya, ano? Opo, bago po sila mag-depart sa isang airport, nagpapile sila ng flight plan. So yung flight plan na yon, ipapadala rin nung point of destination, from origin to point of destination. So alam nila kung isang eroplano ay lumipad na, tapos anong time of arrival, para kung sakaling hindi dumating, mag-ano na ang controller ng INSERPA. Hahanapin na yung aeroplano na yun. Okay. Iba naman yun sa flight controller, yung radar, o pareho na rin ang function? Ang humahawak lang ho ng radar ay air traffic controller. Air traffic controller. Walang iba. Okay. So kasi, you know, ang isa yung maganda experience ko dyan, when I used to travel sa overseas, abroad, especially sa States, pinapakinggan ko yung nag-uusap yung controller at saka yung pilot. Sometimes, ilalagay ka sa holding area, holding pattern, pag congested yung arrivals, di ba? Yung mag-aantay ka. So, dependent yan sa baba if you will be allowed to land now, di ba? Karaniwan po sa ganyan, ang binibigyan ng priority sa isang aeroplano ay yung mabibilis na aeroplano na jet. So, lalo na kung passenger. Unang nagko-converge yan sa isang airport, so pa-prioritize ng controller kung alin ang dapat unahin. Kung nag-declare ng emergency, definitely, una yan. So, controller decision. Okay. So, talagang importante, ano? Yung, at saka kung alin yung mabilis na aircraft, kahit pa sabihin na una pang to make off yung propeller, kung mabilis naman yun jet, una pa yun. Okay. So, I'm sure that a lot of our viewers, especially mga taga rito sa Bicol, would like now to know, you've been there. Tell us a little bit of history about the Naga Airport. Ano bang mga developments nangyari dyan since you started working there? Anong mga nangyari? Nung umpisa ko pong nakilala si Senator Rocco, nakita ko na madali siyang lapitan. At ini-entertain niya kung ano man ang concern mo at binibigyan niya agad dito ng aksyon. So, nung nakita ko nagkaroon ng incident sa Tangkumbaka na si 130, ako'y nagtaka bakit ito'y bumaksak. Samantalang ang mga piloto nito ay puro experienced pilot, mga ace pa nga sabi sa amin nung pumunta sa airport. So, bakit ito bumaksak? So, simula nung nagtanong ako sa sarili ko and I do some research, so nakita ko na in order to prevent collision between aircraft to aircraft and aircraft and obstruction, magagawa pala ito ng control tower na hindi na pilot discretion ang paglipad niya kung hindi control na siya ng controller. So, mas safe kung ikaw ay nasa control area. Ayan ay magagawa lang kung may control tower ka at hinahawakan ng controller. Okay. So ang observation mo noon, yung piloto, visual, siya ang nagdi-decision kung anong gagawin kasi binibigyan nyo ng advice, ano? Yun ang kadalasan kuminsan yung aksidente because sometimes hindi niya masyadong nadidesisyonan. Well, nung nangyari po yun, ang weather hindi maganda. So, pag hindi maganda ang weather, ang visual wala na, impair na. Okay. So, pangalawa, nung panahon yun, wala pa kaming viewer DME.
hindi pa kasing reliable ngayon. So, nang naisip ko, lagyan ng control tower, i-request ang BRDME ng Naga, at lahat yun nabigay. Okay. So, anong nangyari? Nagkausap ka mo ni then Senator Roque? Pinaliwanag ko po sa kanya kung ano nakasulat sa manual. Tapos, ito tiningnan ng kanyang mga tauhan at naniwala silang talagang kailangan. Kasi sabi ko sa kanila, merong must have, meron lang good to have, at saka nice to have. Ang nangyayari, may bumabaksak. So, dapat mahinto yan. Paano hihinto? I-control mo airspace. Ngayon, nung na-control nun, kasi may dumatiting ng commercial flight, 3 flights early in the morning, so dapat control mo yan. Puro commercial pa yan. Kaya nagkaroon kami ng control tower nun. Okay. So, when was this? Mga anong... Hindi ko na po Oh, matandaan. pero medyo, so, Meron po yan. doon ang nagkaroon ng parang iba, no? Mayroong control tower na ilinagay na tumutulong na ngayon sa piloto, ano? Oh, dati po kasi kami flight service station. Ibig sabihin lang nun, magbibigay lang kami ng weather information, tapos magbibigay lang kami ng runway condition, at kami nasa baba lang. Halos hindi mo makita yung paligid mo. Hindi kagaya ngayon, 360, kita mo, ang taas mo pati. Kita mo runway, kita mo ang paligid mo, alam mo ang opening, nabibigyan mo ng proper guidance ang piloto. Iba po ngayon kaysa noon. Okay, so... Pero sir, just Okay. a clarification na. Sige. Sa ngayon, visual flight rules tayo ngayon sa Naga, hindi controlled. Hindi. Visual, okay. But at least, yun nga, medyo mas lalo nang natutulungan ang pilot. Kasi dati-dati nasa loob lang sila ng isang building. Kailangan pa nilang lumabas para makapagbigay ng Na-remember information, weather. Pero pag sinabi mo kasi sir na visual, yung piloto, yung nakakonsentrate lang siya duman sa mga painted runway markings. Doon lang siya nag-concentrate. So, Mga visual reference. Visual reference. Okay. Ang isa sa pinakamerap nga dyan, itong poor visibility. Right. Lalo na on the onset ngayon ng rain season, ma-expect ito na for more cancellation. So, okay. So, in effect, while there have been some improvements, parang lumalabas na may mga kailangan pa tayong gawin to really make it more, sabihin ito ng more efficient, or let's say, parang mabawasan natin yung mga flight cancellation. So, we will pause for a while. When we return, we will continue our discussion. Alam mo, very interesting to, no? We're learning a lot. So, don't go away. We'll be back.